Okay, sige. So, discuss natin yung solution ko sa papel, no? Uh, Going dun sa, ano ko na lang, gawan ko na lang ng, tawag dito, Excel, kasi may solution naman na. Kopyahin ko lang yung, nasan yun? Wait lang. Kumabalikan. Kumabalikan sa Messenger. Yan. So, dito tayo. Course. Encode ko lang yung mga kailangan na natin na parameters. Course, distance. Gawin natin ng program. And then, yung azimuth, ko-convert natin yun to bearing. Discuss ko lang. Okay, so courses, distance, bearing. Yung course natin, we have AB, BA, BC, CD, DE, DF lang ba? DE lang nga lang. Apat lang pala. Okay. So, ayan na yung course natin. Ang distances natin, we have, ang simple na ito. 120 meters, 150, 130, and 140. Okay, so, goods na ba yan? Yan ba yung symbols meron, no? Azimuth, discuss ko yan. Pakita ko kung paano yan ma-convert to bearing. O, ganito. Dito tayo. Gawa muna tayo gawa tayo nitong coordinate axis. Ayan. So, di ba, kung lalagyan natin yan ng direction, yung vertical ay north and south. North and south. Tapos ito, horizontal, east to west. Di ba? So, given na ito yung line mo, given ito yung line mo, gawa tayo ng line, red natin. Ayan, ganyan yung line mo. So, alin dyan yung latitude and bearing? So, ang latitude is yung vertical niya. Ayan, ito. Sige, ganito na lang. Pares lang naman yun sila eh. Yan, tas ito. Di ba? Labit ko pa. So, ito yung bearing natin. Ay, mas pangit pala pag ganyan. Ganito na lang nga lang. Mas maganda kapag ganito. Bakit? Kasi ito yung bearing kasi natin eh. Ito yung ginagamit natin na bearing. Yung galing from north or from south. Yan. So, ito yung latitude. Ito naman yung departure. So, try ko lang yan. Try ko ka. Ano to? B, di ba? So, pwede siyang opposite. Ito pala yung line natin. Ano nating pangalan nito? Ano pong pangalan niya dito? Lowercase d ata yung pangalan niya dito. Capital D. Pwede. Sige. Distance. Kasi pag nag-L tayo or lot. Sige, okay na. Distance D na lang. Ganun na lang. For any, ano yan? For any course yan. Applicable. So, ang ibig sabihin, wait lang. Saan yung sinend mo? Hinahanap ko lang. May sinend kang, ano eh, naalala ko. Yung latitude na yun, di cosine theta. Ito na yun yung susunod mo. So, kung ano ka, magta-try ko ka dyan. O sige, cosine muna tayo. Ang cosine ng beta or yung bearing is, again, ang bearing lagi either from north from south. Nabanggit ko na rin naman yan sa video. So, cosine beta is equal to adjacent, yung latitude, over yung hypotenuse na yung distance natin. Yung distance na binigay. So, pag isosolve mo yung latitude, so that is simply d times cosine theta. Theta pala gamit niya. Sige, mag-theta ako.
Palitan ko na lang theta para di nakalilito. Same tayo ng symbols. B kasi ginagamit ko for bearing eh. Beta pala. Cosine theta is equal to latitude over distance, di ba? So latitude is simply distance times cosine theta. O yan na yun. Yun yung mga tatandaan mo. O sunod, pag nag-sin naman tayo, sin theta is equal to opposite departure naman. Departure over distance. So para makuha mo yung departure, that is simply distance times sine ng theta. Ayun na yun yung pinakita sinend mo. Hindi pa yun yung correction. So, ganyan lang yung pag-solve natin. Kapag binigyan ka ng bearing and distance, ganyan lang yung lat cos, lat depth. Pag-compute ng latitude and departure. Okay, so ito naman yung tanong, paano mo makakuha yung bearing kung binigyan ka ng naka-azimuth? O, ganun. I-duplicate ko to. Ang bearing kasi, or ang azimuth kasi, is, pakita ko na lang siya dito. For example, unahan natin dun sa unang example ninyo na 35 degrees west. Meron kasing time ng azimuth, yun na rin yung bearing, no? Unahan natin dun sa azimuth na 35 degrees. Ang nakita ko sa inyong ginamit na parang sign convention or parang convention simply sa pagkuha ng azimuth is kapag hindi nagbigay, dapat kasi either yan from north or from south eh. From north tapos clockwise ka or from south counterclockwise pa rin. Counterclockwise ba yun pag north? Pares lang naman. From south naman clockwise. So yung ginamit sa inyo, yung 35 degrees, yung una, di ko pa pala nasulat. So that is from south yun. So ibig sabihin, gawa natin to. For example, ito yung line mo. Ayan, so andito yun. So 35 degrees galing sa south, clockwise ka. Mga dito siguro yung 35 degrees. And since, okay, discuss ko lang dito yung pagkuha ng gano'n. Yan, 35 degrees yan. Yan yung sa una. Ay, ipasok ko kaya para mas maganda. Pasok ko dito. 35 degrees. So, nagkataon na yung azimuth, dito ko na lang, ito lang naman yung kailangan natin i-convert eh. Azimuth to bearing. Wala tayong formula kakabisaduhin dito. Dapat lang may figure ka. Yun lang yung importante. Iba kasi may formula eh. Huwag mo kabisaduhin yun. Azimuth. So, kung azimuth niyan ay sabihin natin from south, i-specify na natin. Kasi yung nakita ko rin sa sample problem niya is from south eh. Sundan natin yun. From south. So, azimuth na from south is 35 degrees, no? Sige. So, pag ganyan, walang direction yan kasi nabanggit naman na from south. Ang magiging bearing niyan is yun na rin. Bakit? Kasi pag sinabi nating bearing, from north or from south yun eh. So, dito, nasa south na siya. Ang tawag sa kanya, south, then nag-west ka, south pa west. Sa bearing, importante lang yung ganito, south pa west, na 35 degrees. Importante yan, yung south and west, kasi may, ano yan sa sign, mamaya. Ganon. Kakasya pa ba dito kung nilitan ko nga? Apat lang naman. Kasya pa ba? Isa, dalawa, kasya. Tatlo, apat. Parang di ano, pantay ah. Okay na yan.
O, yung sa sumunod ay 110 degrees. Okay, so paano naman natin ipakikita yun? Bahin ko nga kulay na ito. Gawin kong purple. Ito yung 35 degrees lang. O pag 110 degrees galing ka from south, so obviously ito ay 90 degrees. So hindi siya lalagpas doon sa sumunod, no? Na 180 kasi 110 lang siya eh. O yun na yun, ganun naman siya. So kung ibig sabihin, pag ganyan naman, ang pag-count mo naman is from ano ka, from south pa rin, tapos umikot ka ng ito 90 degrees. So ito na yung mga 110 siguro dyan banda. Ganyan. So, yun naman yung 110. 110 degrees. Pwede ba dito? Yan buong yan ha. Klaro ba? Huli klaro naman. 110 degrees. So, ang pagbilang mo naman yan, pag nasa dito ka na sa taas, kanina kasi nasa baba ka eh, sa south ka titingin. Pag nasa taas ka na, tignan mo naman yung sa north. Ang magiging bearing na niyan is i-blue naman natin. Ito naman yan, no? So, kaya, ang kailangan mo lang, bawasan mo lang siya ng 180 degrees. Bawas mo lang siya sa 180 degrees. Magiging 180 minus 111. 111 ba yun? 110. Ha? 110, no? Ba yan? Ba't 111 na sulat ko? O nga, no? 110 lang yan. And 70. Ano ba yan? Lutang. 110 degrees. Ganun. So, 70 degrees lang siya. At yung 110 degrees na azimuth natin is ano yan, north pa west ka pa rin, 'di ba? Galing ka sa north pa west ka. North pa west. North pa west. Kaya yan, importante kasi yung may sign mamaya. Didiscuss ko yan, no? North pa west ng, ilan na lang yan? That is 70 degrees na lang. Ang ano, ba't ko pa minenta? Tinype yun. Wala eh, nakasanayan na eh. North pa west. And then, ang sumunod ay yung 200 degrees. O, isa pa. 200 daw. So, lagpas ka na dito, lagpas ka na sa 180, mga dito ka na siguro banda. O, 200 degrees. Gawin naman natin yan. So, ibig sabihin, pwede na ako magmula dito sa north. Gets naman na yun, no, na ito yung sa from south. Umangat ka ito, 90, 180. So, pag dito ka naman sa taas again, ayan. So, pag dyan ka naman na sa taas, north pa rin yan. That is what? 200 degrees. Pero kapag titignan mo yung bearing niyan, ito lang yan, north pa, east ka naman. Ilan yan? Di 200 minus 180, 'di ba? So 20 na lang 'yun, 'di ba? 20 na lang 'yun. 200 minus 180, 20 degrees. So ito yung 200 degrees na azimuth from south. So that is north pa east ka na, north pa east. And that is as a value of 20 degrees. And lastly, yung 290 degrees. Yung 290 degrees, eto 0, 90, 180, 270. So, lagpas ka pa dito, mga dito siguro banda. Ganyan. So, okay na to, no? Ayan, no? South, 90, 180, 180, tama. 270 din, 290, mga sobra-sobra konti sa 270. So, yan naman yung 290 degrees. So, sobra siya ng konti sa 270 ng 20 degrees. Pero hindi tayo doon nagre-reference, 'di ba? Kundi sa south or sa north pag bearing. So, ito yung kinocompute natin. So, that is what? 290 yung buo. Bawasan mo ng isang kalahati. Bawasan mo lang yun ng 180. So, 290. Bawas mo lang ng
Tama ba? 180. Pero ano pala? Ay, wait lang. Pag minawas mo lang pala yung 180, ito pa yung makukuha mo. So, kulang mali pala yun. Ang tama dito is, buuhin mo na siya as 360. Then bawas mo yung 290. Eh di masasolve mo to, di ba? So, yun pala ang tama. 360 minus 290. So, natira sa'yo ay 70 degrees. 70 degrees. Ayun na yung bearing mo. So, kapag meron kang 290 degrees na azimuth, ang bearing mo naman ay from south pa east. From south pa east. From south pa east ng 70 degrees. Ganon. So, given that may bearing ka na, ito importante kasi itong southwest, pero ilalagay mo to sa latitude and departure. Kung matitignan mo dun sa solution ko, lagyan na natin. Latitude and departure. Nangyari. What ba ako? Latitude. Nangyari. Latitude and departure. Ito, ano talaga, mas maganda unahin mo yung latitude. Kasi parang, yan yung cosine sa ano eh. Sa common sa trigo. So, ang bearing, lagay na natin. Dito, yung sign lang mismo nila. Yung value lang mismo nila. Ito, pakita ko muna dito kapag naka-degrees ka lang. Then, itry naman natin yung sa problem ninyo. Gamitan natin ng program na lang din, no? Kasi may solution naman na. So, program na lang gamitin natin para pwede mong i-substitute na lang din yung ibang values. Ibang problem. Sige, so ang bearing natin, we're gonna have a bearing. Nangyari din. Okay, yan. 35, 70, 35, 70, 20, 70. Encode ko na lang yan. Di naman importante yung ano dyan. 35, nangyari. 35, 70, 20, 70, 70, 70. Ang latitude, dito mo ilalagay yung sign. Kumbaga, ito, pag south, negative. Ito. Kapag north and east, na yun yung mga positive. Then south and west, yun naman yung mga negative. Ganun lang. So, kapag north and east, di ba? Ano yung sabi ko kanina? Ayun o. Ang latitude mo, yun yung nasa north or south. O, ganun. Then, ang departure naman yung nasa east-west. North and south, yun yung latitude. East and west, ayun naman yung departure. Ganon. So, pag latitude mo pag bearing mo ay north, di positive yung latitude. Or pag sinabi natin, ito, example problem natin. Ito, bearing niyan is southwest. Ibig sabihin yung latitude mo negative and yung departure mo also negative. So, ganun lang. Lagay na lang natin agad yung sign. Mas maganda kapag ganun, mailagay mo yung sign siya. Cosine. Yeah, latitude and departure. Negative, negative, no? Lagay na lang natin yan. Ito lang yung critical dito, yung paglagay. Positive or negative. Kung pag wala kang kakabisado yung formula. Kasi kung may kakabisado yung formula, pwedeng applicable na yun sa ano eh. Applicable na yun sa pag mag-negative na positive. Ito, importante yung drawing. Ito yung southwest, negative, negative. Northwest, positive ang latitude, negative naman ang departure. So, positive ang latitude, negative naman ang departure. Lagay lang natin yung mga kahit sign lang nila. Mamaya na natin Anyari dun? Okay. Di pala natin malagyan ng symbol kung positive. Okay, so positive, negative, and then ang 20 degrees ay northeast, so positive, positive din. Okay, di ko malagyan. And then, ito, southeast and negative, positive.
negative, positive. So, ayan, pwede na natin gamitin yung formula. For the latitude, ito na yun, distance times cosine ng theta. So, ito, may pakita ko naman yung computation on latitude. O, ganito lang. Ilagay ko na lang yung equation. So, that is equal to distance times cosine. Ito kasi, cosine ng angle bearing, pero sa program na to, naka-radians kasi siya. So, kailangan ko i-multiply by pi over 180. Pero doon, kahit wala na. Kasi dito ang default kasi naka-radians eh. So, ayun, 98.298. Diba? Same naman. Tignan natin dito. Ang departure naman niya ay, tawag dito, negative pa rin, no? Departure naman niya is yung distance times sine naman. Sine nung angle na yan, nung bearing natin. Or in this case, times ko siya sa pi over 180. Ayun, same naman, 68.829. Pero, eto na, ipa-flash wheel mo na yun. Uulit lang naman yun, i-copyin mo lang yung formula. I-repeat mo lang yun sa B, C, C, D, and D. Pero take note mo yung sign. Kailangan pala mabalikan ko yung sign ko. O, saka mo na lang pala ilagay yung sign. No, kasi nawala siya kapag fin-flash wheel mo. Northwest, so positive, negative. Ayan, positive, negative. Tama na yan. Northeast, so positive, positive. Nalito. Positive, positive. And then, yung southeast, negative, positive. Okay, same ba? Negative 9, 98, 68, 51, 14, negative 140, positive 122, positive 44, negative 47, okay, 131. So, ayan na siya. So, to check this, if nag-close ba talaga yan, get the sum. O, 27.282, hindi, di ba? Kunin mo rin yung sum nung sa departure. Ayan. Hindi sila nag-zero. Ibig sabihin, hindi sarado yung traverse mo na yan. So, dito natin gagamitan ng by compass rule and by transit rule. By compass rule, yung gagamitin natin na correction. Ano ba yung sinasabi nun? Balikan natin. Balikan natin sa definition niya. Ito, yung libro. Ano ka ba nito? Yung kay Laput. And the compass or Bowditch rule, baka kasi may terminology kayo, no? So, ayan, para maintindihan din yung concept. So, which was named after the distinguished American navigator Nathaniel Bowditch, is a very popular rule for adjusting a closed traverse. Of the several methods used for balancing latitudes and departures, so perhaps the most commonly used is this rule kasi pinakasimple yon. Imagine yung formula na to, compare mo sa transit rule. So it is simple to apply and at the same time theoretically sound. The compass rule is based on the assumption, ayan na. It is based on the assumption that all lengths were measured with equal care. So parang same sila ng error. Ayan, ayan, equal care and all angles taken with approximately the same precision din. So it's all same an angle. Ayan, pare-parehas. Parang yung length daw, parang kung may error isa, parehas na rin may error. Parehas na rin yung error. Ganon. With equal care. Pantay-pantay sila. Parang walang bias. Ganon. Ang angles naman, same din precision. Bagay isang instrument lang gamit. Kung kung may error sa instrument na yun, edi same ng error sa lahat. Walang mas maraming error. Pantay-pantay din sila. Ganun ibig sabihin nun. It is also assumed that the errors in the measurement are accidental din. Okay, hindi human, hindi non-systematic error. And that proportional, and the total error in any side of the traverse is directly proportional. Ito na yun. Ito na yung definition niya or somewhat implying the definition niya. Traverse
Ayan, error on any side of the traverse is directly proportional to the total length of the traverse. Ayan, no? So, ito yun, no? Ang total length ng traverse. So, ayan. Total length ng traverse. Directly proportional. Parang inverse siya dito sa figure. The compass rule may be stated as follows. Ayan na. The correction to be applied, mapa latitude man or departure, of any course is equal to the total closure. Ayan, total closure. In latitude or in departure. Total closure, ibig sabihin yan, yun yung CLCD. Tingnan mo sa baba. Total closure. So, pag inad mo, yun yung sum kanina. Yan lang yung total closure in latitude or the algebraic sum ng north and south. Ganun. And then, kapag departure naman, yung sa east and west naman na departures. So, ganun lang. Multiplied by the ratio ng length. Ito yung length of the traverse, length of the course rather, to the total length or perimeter ng traverse. So, kung napapansin mo, ito and ito, parehas lang yan sila. Equal lang yan. So, yan yung nagpasimple sa compass rule. Kasi, sa transit rule, magkaiba yan sila. So, yung distance, for any course, yung distance over yung perimeter for correction for latitude and correction for departure, parehas. Dito lang sila magkatalo. Ganun. Yun lang. Ayun na yun. Okay, so gets naman siguro to. Ito, correction to be applied for... Magmaliit na C. Actually, yung gamit nyo nga dyan, ano ko na lang. Igaya ko na lang dun sa ginagamit ninyo. Pero kopyahin ko lang to. Ayan. So, ito lang naman yung correction na dapat tandaan natin. For compass rule, ayan, for compass rule, ang laki. Sige, goods na yan. Joke. Ang laki. So, ito yung for compass rule. Ayan. Or Bowditch, other term dun, di ba? Bowditch rule. Baka yun kasi yung term na magamit eh. So, ang ginagawa natin dito is yung symbol na ginamit nyo. Ayan. So, ang correction due to latitude, correction ng latitude of latitude is itong C Isabel, yan yung summation ng latitude. So, alam pala natin, sinam na nga pala natin yan, di ba? Ayan, summation ng latitude, multiply mo sa length ng bawat course, divide mo sa total perimeter, total length ng traverse, or you simply yung perimeter, summation ng D. Ganun lang. Ito naman, pag departure naman, correction ng departures is equal to, summation naman to ng departures. And then, i-multiply mo lang sa distance ng traverse over yung perimeter ng buong traverse. So, ganun lang ang for compass rule. So, ang gagawin natin yan dito. So, correction dito, ano pa lang ako lang? C sa blood. Wait lang. Okay. So, correction sa latitude. Gitna ako na nga ito. Ayan. C lat, C dep. For C lat, paano nga ulit yan? Ayan. So, summation ng latitude, ito na yun, mga, sige, i-read ko nga siya. I-read ko nga itong mga value na to. Tapos, ang kailangan din natin yung summation ng distance. Ayan. So, 540 total. So, ang ginagawa natin dyan is, for summation ng latitude, again, is, ano yun? Summation ng latitude times mo sa distance nung course na yon, divide mo sa total distance. Ganyan lang. And for the departure, ganun din. Summation ng departure times mo sa distance, divide mo sa total perimeter. Pero kung igagawin ko kasi ito, if-flash fail ko to, hindi niya masusunod yan, nag-division error. So, ang ginagawa ko sa Excel is, naglalagay ng
dollar sign. So, naglalagay ka ng dollar sign sa hindi na dapat mabago. So, ito yun. Ito yung hindi dapat mabago. Yung mga D's, yung mga correction, summation. Ayan. Ito, mabago yan kapag bumaba. Tapos yung B7, ito. Yan yung mga yan. Kapag i-check natin, ayan na, pwede na siya. Diba? So, ito, D7 pa rin. Ito, latitude. Times mo sa length, bumaba na siya. Tapos, ito. Ganyan lang. Gawin natin tong 3 decimal places lang. Okay, tas ang sunod natin, actually di pala kasama yung sum. Ito naman sa departure, ganun din. Edit natin. Yung summation ng departure, lagyan natin dollar sign. Ito hindi. Ito lalagyan natin dollar sign sa gitna. Ibig sabihin nun, kung saan may dollar sign, yung row na yon ang hindi mababago. Kung saan siya naglagay. Tama ba? Kasi kapag dito ka naglagay sa unahan, yung column yung di mabago. Ito, yung row. Number 7, row 7, di siya mababago. Ganon. Hopefully na-gets yan. Hanggang dito tayo. So, yan na yung correction nila. So, pag kukunin mo yung adjusted na, no? Adjusted na, babawas mo lang yan. Adjusted latitude and adjusted departure. Adjusted latitude and adjusted departure. So, sa adjusted latitude, bawas mo lang yung original latitude, bawas mo lagi. Laging negative. So, ito maging negative niyan. Diba? 90 point. Ito ba yan? Ay, wait lang. May mali ba ako? Latitude, tapos, ito, binawas ko to. Ay, ba't sa departure ako naglagay? Sa latitude ka. Ayan, 104.361. Sa departure naman, yung departure naman, bawas mo sa atin. Yun, sa tama na yung sinuggest niya. Tuloy mo na yan. So, to check, if tama, sum mo uli. Pag nag-zero na yan, tama na yan. Adjusted na yan. Ano yan, nag-zero-zero na yung sum nila. So, ibig sabihin, sarado na yung traverse mo niyan. Unlike dito, ang laki ng ano. So, ayan na. Yan na yung adjusted latitude and departures natin. Gamit yung compass rule. So, for compass rule, ano yung susunod natin dyan? Yung DMD na. Double Meridian Distance Method. Sige, ilagay ko to nga to sa ano. Ilagay ko dito yung mga adjusted natin. Sa green. Yun na yung gagamitin natin eh. So, for computation ng area, ito na yung tinatawag nating double meridian distance. Diba? So, double meridian computation, again, ano yung sabi? Unang sabi, ang double meridian distance ng isang course, ng specific course, or yung first course is simply the departure niya. Yung una pa lang. Ayan. Ang sumunod is equal sa double meridian distance nung sinundan niya plus adjusted departure nung sinundan niya pa rin plus mo sa adjusted departure nung line na yun mismo. So, ayan yung sum niyan. 254.277. Then, ulitin mo lang yun hanggang sa dulo. O, ayan. So, dapat, ito yung checking. Sinabi ko nga sa video na yung last DMD mo, okay, or DMD ng last course mo rather, is simply equal sa departure niya, ng course na yon, naka-negative lang. Tama. Diba? And then, para ma-solve na natin, yung double area, that is simply double meridian distance i-times mo sa latitude, adjusted latitude. Ayan. Ulitin mo na lang yan hanggang sa dulo. And then, kapag sinam mo na yan, kinuha mo yung sum ulit niyan, yan na yung summation ng double areas mo. Ito na yung sum of 2a. Hindi ko malagyan ng symbol eh. So, para makuha mo na yung mismong area, that is just, kalahatiin mo yan. Pero naka-negative yan, di ba? So, ilagay mo yan sa absolute value. Naka-absolute value niyan, tapos kalahatiin mo. Ayan na yung naka-area mo in square meters. And then, kapag kukunin mo naman yung area in hectares,
divide mo lang yan by 10,000. 10, 1, 2, 3. Boom. So that is our area for the traverse. 1 point, mag for 3 digits pala tayo. 7, 7, 6. Ayun. Hopefully na gets yun, no? Ayan. And then, kung itatry natin, itong sample problem ninyo. Ayan o. Try natin yan o. Gamitin natin siya. Substitute lang natin. Ito sa ginawa ko. Distance yan to 3310. Pero ito na yung papakita ko. Itong bearing kasi same lang to sa ginawa ko kanina. So ito 302, 'di ba? So ito ay lagpas na sa 290. Pakita ko na lang 'yan. Sige, real quick. Pakita ko lang 'yan. So dapat pag naisip mo lagpas na siya, ito ha. 302 degrees from south tayo dyan lagi. So this one is 890. Dapat maisip na 90 to. Ito ay pang 180, ito ay pang 270. So ito ay 0 and 360. From 0 ka nagmula eh. So pag lagpas na siya, 302, lagpas na yan 270, dito na yan banda. Ang gagawin mo dyan, ibuong 360 na yan, ibawas mo. 360, bawasan mo na nun. 302 degrees. Di ba? So lang kinakabisado, tinitignan mo lang yung figure. 360, bawasan mo ng 302 degrees. 30 minutes. Ayan, 57:30. Alam, south pa east yan. Tama yan. Okay tayo dyan. Ang sumunod, pakita ko lang din yan. Ang sumunod ay 265. So, obviously, less than 270 yan. Dito lang yan banda. Dito lang yan banda, 265, no? So, ang gagawin mo naman dyan, ito yung angle mo. So, magbabawas mo naman yan ng 180. 'Di ba? Kasi ito yung kailangan mo makuhang distance eh. Kung saan siya malapit. Nasa taas siya, edi pang north yun. Ganyan, yan lang yung kunin mo. So, that is what? Edi bawasan mo yan. Yung 265 degrees, 15 minutes, bawasan mo ng isang straight line, 180 degrees. 85, 15. North pa east, tama. Sunod, 200 degrees. So, lagpas din siya sa 180. So, same lang din gagawin. 200 degrees. Lagpas na siya sa 180 eh. So, same lang din gagawin. Kinupit pa talaga. 20 naman yan, di ba? Sunod, 150, 153. So, bandang dito na yung 153. Ay, sorry. 153. Dito na yan banda. Less than 180 yan. So, ang gagawin mo, 180 naman yung babawasan mo nun. Diba? Kasi ito yung kailangan mo makuha eh. Diba? 180 mas malaki, bawas mo tong distance na to, bearing na to. So, ito yung matitira, yung hinahanap natin na bearing. So, magiging 180 degrees minus 153 degrees 35 minutes. So, that is 26:25. North pa west. Tama. Sunod, 270.65. Obviously, lagpas na yan sa 270. No. 74 pala. So, obviously, less than 90 naman yon. Pag ganun, edi 90 lang, bawasan mo nun. Wait lang. Tama na pala yon kasi south siya galing eh. Yan na rin yun, 7408. Diba? Then, kapag 33, ayun. Basta kapag less than 90, nakita mo naman yung parang pattern, no? Ayun, parang dun ka makaka-derive lang din ng formula. Pero mas maganda kapag gawin mo na lang yung figure, ma-imagine mo naman. Ito, mas mababa na sa 90. So, yun na mismo yung bearing din nila. South pa west lang yun. Automatic. Okay, so let's input these values na. So, AB ay 233.10. Baka 33.10. Hanggang ilan? Haba pala na ito. Hanggang FA. So, kailangan ko dagdagan. Kailangan ko pala dagdagan siya. So, meron na tayong A, B, C, D, E, F, F, A. Dalawa. E, F, and F, A. Lagay ko pa rin to sa gitna.
Ayan. Then, tanggalin ko yung pagka-bold. Okay, then, i-gitna ko rin siya. Di, okay na yun. Okay na yun. So, ito, ang magsasum na nito, lahat na yun. Hanggang 8 na pala yan. Modify ko to. Hanggang 8 na to, magsasum. Hanggang 8 na rin to. Hanggang dyan, no? Ito hanggang 8 na rin. Pwede ko bang isang anuhan na lang? Kung ano, pwede ko nga pala. Kaso, madadali yung iba eh. Pwede yan. Ito hanggang 8, ito hanggang 8. Papalitan ko lang. Ito hanggang 8 na rin. Maganda pala kapag initially pa lang, hinabaan mo na yung range niya, no? Hanggang 8 na rin. Siyempre, ito yung magiging values na rin yan. Tama ba? Ayan na. Makakopya lang yan kapag may values na tayo na. So, 233.1, 242.05. Ano bang mga compute? Ito pala yung kailangan nating values. Ilagay ko ngayon sa cyan, yung i-input natin na values. So, 32, 33.1 and ang bearing, ito lang pala. Turo ko pala to. Sige, mga distance muna tayo. 242.05, 242.05, and then 191.50, 191.50, 234.46, 270.65, and then 252.38. Ayan, yung mga distance. Ang bearing, ito. Di ba ang ginawa ko kasi sa bearing ay ano lang ako, naka-degrees lang kasi yon. Pero ito ay naka-degree minutes seconds. Paano yun? Tandaan mo lang to. 1 degree, 60 minutes. Diba? Alam mo naman siguro conversion minutes to seconds. 1 minute, 60 seconds. So, ang goal mo is ma-express mo lang to as decimal. So, nag-umpisa ka sa degrees. Kapag may binigyan ka ng in degrees, degrees, sulat mo lang yon. Add mo sa yung naka-minutes. Ito, naka-minutes. Naka-minutes. Alam mo naman na 1 minute, di ba, is 60 minutes rather. So, 60 minutes times 1 degree. So, ibig sabihin, yung minute, divide mo lang by 60. Dagdagan mo lang ulit nung sa seconds kung meron nun. O, alam mo na 60 seconds, 1 minute, and ang 60 minutes ay 1 degree. So, parang nagdi-divide ka lang din ng 3,600. Ganun lang. Kung gagawa natin yun ng formula, gawin mo lang siya express dito. Kasi, yun, hindi kaya ng ganito yung calcu eh, no? Although pwede, kaya i-pilit. Ginawa ko yun dati, pero medyo ma-hassle din konti. So, sa bearing natin, substitute natin yon as 57 degrees. 30 minutes lang naman. Alam naman yung 30 minutes, 0.5 lang naman yun, di ba? 0.5. So, ayan. So, 57.5 lang ibig sabihin nun. Sunod, 85.15. Ayan, hindi niyan. Ayan, pwede natin gamitan nyo. 85 plus 15 divided by 60. Ganyan. Sunod, 20. Yung sign ulit ha. Note mo ulit. So, ito ay north east 20 degrees. Eksakto na pala yun. 20 degrees. Smakto na. Tapos, 26.25. That is 26 plus 25 divided by 60. Ay, nangyari dun. 26 plus 25 divided by... okay. 26 plus 25 divided by 60. Nga ba? 3 digits nga lang tayo dyan. Tapos, 74.08 equals 74 degrees, 8 minutes. Divide mo ng 60 lang. And lastly, 33 degrees. Ayan na yung mga bearing. Yung sa latitude and departure, yung sabi ko nga dyan, lagay ko nga ito sa yellow. Kasi lalagyan natin ng sign yan, di ba? Ito, copyhin ko lang yung formula ko dun. So, tama naman yun na pag latitude cosine, no? Pag departure naman sign. Okay, so ito lang lalagay lang natin yung tamang sign yan. Given na pag southeast o pag south, una lagi, yung south or north, latitude yon. Pag east-west, departure yon. So southeast, that is negative, positive. Negative, positive.
Yun na lang papalitan mo. Pero pwede naman to gawan ng formula din. Kung lagay mo north, south, east, west. Ginawan ko yan dito eh. Modify ko na lang to. Pinakita ko lang yung process. So, ayan. And then, ang sunod ay northeast. So, parehas positive. Parehas positive. Tanggal to. And then, ang sunod ay, ano pa, northeast pa rin. No? Ayun, tanggal ulit. Ano yung northeast, parehas positive. Ang sunod sa DE natin ay northwest. So, positive, negative. Positive ang latitude, negative ang departure. And then, ang sunod. EF ay southwest, southwest na pares na negative, 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 negative. Negative, 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 negative. Ayun siya. Yun na. Tumama na ba? 125.09, no, di ba? So, compass rule din pala ginamit dito. Ihiwalay na lang natin na video yung transit rule. So, ito, papahitin lang yung correction. Ayun na, 0, 0 na siya. So, compare nga natin, 125.09, 196.39. O, yan, 40. Diba? 2020, yan. 2020, 241.01. O, 2. Baka nag-round off discrep. O baka transit rule ginawa dito. Hindi kaya. Wala akong rounding off dito eh. 180.08, 65.34. Konti lang naman discrepancy. 210.13, tapos 104.51. Negative 73.82, 260, 57. And lastly, negative to 11.5, 137.67. 67. Then 0, 0 na yung sum nila. So, ibig sabihin, sarado na yung ano mo dyan. So, no corrections to be applied na. Then, para sa double meridian distance and yung double area, kailangan ko pala to isang pa to. Ito pala nakalimutan ko. Hanggang 8 na to. So, ayan. So, ang area natin ay ayan, 139,093. 139,092. Mostly gives naman, no? So, ito in hectares, divide mo lang by 10,000, 1, 2, 3, 4, 13.909. I guess, 13 point, yeah, 909. Tama. So, I guess, that's it, no? We learned something. Thank you. Ito lang naman yung nasulat ko.